At para sa ating mga balita, Donald Trump gusto nang mawala si Zelensky at Zelensky nagbanta rin kay Donald Trump. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Nais ng Estados Unidos na magkaroon na ng eleksyon sa bansang Ukraine at yan ay bago matapos ang taong 2025. Lalo na umano kapag pumayag na ang Ukraine na makipagkasundo sa Russia sa mga susunod na buwan. Yan ang sinabi ng mga opisyales ng administrasyon ni Trump sa media. Ayon kay Keith Kellogg, Special Envoy ni Trump para sa Ukraine at sa Russia, kailangan na anyang matuloy ang eleksyon sa Ukraine na nasuspinde dahil sa naganap na digmaan sa pagitan nito at ng Russia. Dagdag pa ni Kellogg, karamihan sa mga demokratikong bansa sa mundo ay nagdadaos ng eleksyon kahit sila'y nasa gitna ng digmaan. Ito anya ang kagandahan ng demokrasya, hindi lamang nasa kamay ng isang tao ang pagpapatakbo sa bansa. Kapwa sinabi ni na US President Donald Trump at ni Kellogg na pinagsisikapan nilang magtulungan sa isa't isa upang maisakatuparan ang plano na magkaroon ng deal sa pagitan ng Russia at Ukraine sa lalong madaling panahon. Yan ay upang wakasan na ang digmaan na nagsimula pa noong February 2022. Ilan sa mga detalye pa lamang ng planong ito ang kanilang ibinahagi at wala pang tiyak na petsa kung kailan ilalahad ang kabuuan nito. Bagaman patuloy pang isinasaayos ang plano at ang pinal na desisyon hinggil sa mga patakarang kaakibat nito, sinabi ng ilang mga source sa White House na hinihikayat na ni Kellogg ang Pangulo ng Ukraine na pumayag na magkaroon ng eleksyon sa kanyang bansa bilang bahagi ng ceasefire agreement. Dagdag pa ng mga source, kabilang sa plano ay ang pagkakaroon muna ng isang pansamantalang tigil putukan ng Russia at Ukraine bago isaayos ang permanenteng version ng ceasefire. Kung sino man daw ang mananalo sa gaganaping eleksyon sa Ukraine, siya na ang magpapatuloy tungo sa permanenteng ceasefire at pangmatagalang kasunduan sa Russia. Dahil sa sensitibong mga impormasyon, tumanggi ang mga source na pangalanan sila sa publiko. Sa ngayon ay tila wala pang kasiguruhan kung tatanggapin ng Ukraine ang proposal ng administrasyon ni Donald Trump. Pero sinabi ni Zelensky na posible lamang ang eleksyon kung ganap na tapos na ang digmaan at may matibay na garantiyang hindi na manggugulo ang bansang Russia sa kanila. Dagdag pa rito, sinabi ng isang opisyal sa Ukraine na sa ngayon ay wala pang formal na pag-uusap ang US at ang kanyang bansa hinggil sa proposal na magkaroon ng eleksyon ngayong taon sa Ukraine. Matatandaan na dapat sana ay tapos na ang termino ni Zelensky noong 2024. Pero batay sa martial law na ipinatutupad mula pa noong February 2022 sa Ukraine, hindi maaaring magdaos ng eleksyon sa ilalim ng batas militar. Ang issue ng eleksyon ay minsan na ring tinalakay ng administrasyon ni Biden kay Zelensky noong 2023 at 2024. Naniniwala kasi ang US na mahalaga ang halalan upang mapanatili ang internasyonal at demokratikong pamantayan ng isang bansa. Pero walang nangyari sa proposal ng eleksyon sa Ukraine noong panahon ni Biden. Yan ay dahil sa pangamba na baka magkaroon ng pagkakabahabahagi ang mga lider ng Ukraine at maging dahilan ito upang manghimasok ang impluensya ng Russia sa politika ng Ukraine. Sinabi naman ni Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov ng Russia na hindi pa nagsisimula ang direktang usapan ng US at ng Russia dahil sa ilang mga kadahilanan. Kabilang dito ang hanggang ngayon ay hinihintay pang approval ng US government para sa bagong Russian ambassador sa Washington na bakante na ngayon.
Naniniwala naman si Vladimir Putin na hindi lehitimo ang pagiging leader ni Zelensky sa Ukraine at wala itong legal na mandato upang pumirma sa mga dokumentong may kinalaman sa mga peace talks. It is possible to negotiate with anyone, but due to his illegitimacy, Zelensky has no right to sign anything. But if he wants to participate in negotiations, I will allocate people to take part in the negotiations. Gayunman, ayon kay Putin, pwede namang makibahagi si Zelensky sa mga usapan, pero dapat din niyang tanggalin ang batas na nagbabawal sa peace talk ng Russia at Ukraine habang si Putin daw ang presidente ng Russia, isang presidential decree na ginawa ni Zelensky noong 2022. Naniniwala naman ang mga opisyal sa Ukraine na gagamitin ni Putin ang eleksyon upang sirain ang plano ng Ukraine sa negotiating table. Naniniwala sila na bitag ng Russia ang pagpupumilit na magkaroon ng eleksyon sa Ukraine dahil sa banta nito na kung walang eleksyon, babaliwalain ng Russia ang anumang kasunduang gagawin sa hinaharap dahil nga hindi niya kinikilala ang liderato ni Zelensky. Nag-aalala naman ngayon ang mga Western officials tungkol sa mga balak ni Donald Trump para sa Ukraine. Ayon sa kanila, kung ipipilit ni Trump ang eleksyon sa Ukraine at aalisin ang batas militar doon, maaari itong maging dahilan upang pahintulutan ang mga sundalo na tumakas o umalis mula sa serbisyo na magdudulot ng kakulangan sa mga tauhan ng militar ng Ukraine. Ganon din ang pagbagsak ng ekonomiya ng Ukraine dahil sa paglabas ng malalaking pondo mula sa kabangyaman ng bansa para sa eleksyon at ang pagtakas ng ibang mga sundalo palabas ng border para iwasan ang anumang mandatory military duties. Dagdag pa rito, kung ipipilit ni Trump ang eleksyon sa Ukraine, magiging lame duck si Zelensky at hihina ang kanyang kapangyarihan at impluensya at pwede itong samantalahin ng mga contender sa pwesto. Para sa kanila, ang plano ni Trump ay pabor sa kagustuhan ng Russia. Dahil dito, duda ang ilang mga opisyal na magiging matagumpay ang plano ni Trump dahil tiyak na hindi ito magugustuhan ng kabilang panig. Wala rin umanong kasigurahan kung paanong uumpisahan ang formal na usapan hinggil dito. Pero ang sabi ng Russia, bukas naman daw ang kanilang kampo na mag-usap ng walang hinihinging kondisyon. Isang bagay na hindi pinaniniwalaan ng ilang mga eksperto dahil para sa kanila, nakikita nilang hindi pa seryoso si Putin na pumasok sa anumang kasunduan. Para naman kay Zelensky, nais niya lang makasiguro na magkakaroon ng seguridad ang bansang Ukraine, kabilang na ang pagde-deploy ng foreign military troops sa mga front lines. Yan ay upang matiyak na susundin ng Russia ang anumang ceasefire deal. Kaugnay pa rin ng balitang ito, Volodymyr Zelensky may binitiwang banta kay Donald Trump. Nagbigay naman ng babala ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky noong Sabado. Yan ay kaugnay sa mga balitang nais ng US na huwag isama ang Ukraine sa pag-uusap nila ng Russia. Ayon kay Zelensky, napaka mapanganib ng hakbang na ito. Sa halip ay mas kailangan anya na lalo pang mag-usap ang Washington at Ukraine kung paanong babalangkasin ang isang ceasefire deal. Я думаю, що це дуже небезпечно, я вважаю, якщо будуть прямі перемовини Америки і Росії про Україну без України. Це дуже небезпечно. Sa isang eksklusibong panayam ng Associated Press kay Zelensky, sinabi ng Pangulo ng Ukraine na ayaw daw makipag-usap ng Russia tungkol sa ceasefire o sa kahit anong deal dahil iniisip ng Russia na palatandaan ito ng kanilang pagkatalo. Hindi daw nila ito gagawin, lalo pat lumalamang na ang Russia sa digmaan. Pero naniniwala si Zelensky na malaki ang magagawa ni Trump para pilitin si Putin na pumasok sa negotiating table, lalo na kung pagbabantaan niya ito ng mga sanctions sa banking at energy sector ng Russia. Ayon kay Zelensky, kung makikita ng Russia na papatawan sila ng sanctions ng Amerika at magpapatuloy ang Amerika sa suporta nito sa Ukraine, tiyak na makukumbinsi si Putin na pumasok sa isang kasunduan.
Sinabi ni Zelensky ang mga statement na ito matapos sabihin ni Trump noong Biyernes na nag-usap na ang US at ang mga opisyal sa Russia kung paanong tatapusin ang digmaan. Sinabi ni Trump na ang kanyang administrasyon ay nagkaroon na ng mga seryosong pag-uusap sa Russia pero hindi na siya nagbigay ng mga karagdagang detalye patungkol dito. Already talking, yes. So you've already spoken to Vladimir Putin? I don't want to say that, but we are having very serious Is there a discussions reason you about. don't want to? Well, I just don't want to say that. We're having very serious discussions about that war, trying to get it ended. With Russia. With Russia, yeah. Ayon kay Zelensky, posibleng may personal na relasyon si Trump at si Putin, pero ang pag-usapan ang Ukraine nang wala sila, napakadelikado anya nito. Sinabi din ni Zelensky na nakikipag-usap na ang kanyang kampo sa administrasyon ni Trump, pero mas gusto sana niyang makausap si Trump ng personal upang pag-usapan ang mga issue ng mas detalyado. Sa ngayon ay nasa crucial na sitwasyon na ang digmaan ng Ukraine at Russia. Nangako si Trump noon na tatapusin niya ang gera ng dalawang bansa sa loob lamang ng 6 na buwan mula sa pasimula ng kanyang termino. Pero tila malaki ang salungatan ng dalawang panig at walang linaw kung paanong magaganap ang isang formal na usapan para sa ceasefire. Unti-unti namang lumalamang ang Russia sa digmaan habang ang Ukraine ay nakakaranas ng kakulangan sa puwersa nito. Karamihan sa mga Ukrainians ay nais nang mahinto ang digmaan upang muling magsimula ng kanilang buhay. Araw-araw na lang kasi ay nagbibigay ng babala ang gobyerno ukol sa pag-atake ng Russia. Madalas ding walang kuryente dahil sa mga pag-atake ng Russia sa mga electrical facilities ng Ukraine. Milyong-milyong mamamayan sa Ukraine ang hindi na makabalik sa kanilang mga tahanan dahil sa lawak ng mga pinsalang nangyari sa silangang bahagi ng bansa. Halos 1/4 na ng teritoryo ng Ukraine ang nasasakop ng Russia. Sa mga lugar na ito ay naglalagay agad ang Russia ng mga opisyal na ang ginagawa ay inaalis ang anumang bakas ng pagiging Ukrainian sa nasabing lugar. Critical na ngayon ang kalagayan ng Ukraine. Noong panahon ng kampanya, nag-usap siya at si Trump at nangakong magkakaroon sila ng pag-uusap kung paanong wawakasan ang digmaan. Pero ang nakatakdang pagbisita ng US envoy na si Kilog sa Ukraine ay naunsyami pa dahil daw sa ilang mga kadahilanan. Sinundan pa ito ng pag-freeze ng mga foreign aid sa Ukraine na lalo pang nagpahinto sa mga proyekto ng bansa. Naniniwala si Zelensky na napakahalagang bagay na makausap niya si Trump ng personal at yun din umano ang inaasahan ng bawat bansa sa European Parliament. Ayon kay Zelensky, kapag nakapag-usap na daw sila ni Trump, sa kanila pagpaplanuhan ang pakikipagdialogo kay Putin. Nais ni Zelensky na makita ang Ukraine, ang US at ang Russia na magkakasama sa negotiating table at nandoon din ang presensya ng European Union. Pero tanong ni Zelensky, paanong mangyayari ito? Yan ang hindi pa niya alam hanggang sa ngayon. Anumang kasunduan daw sa Russia nang walang garantiya mula sa mga kaalyadong bansa gaya ng US at ng EU ay posibleng magpasimula lamang sa mga susunod pang agresyon mula sa Russia. Hanggang sa ngayon, nananatili pa ring prioridad ni Zelensky na maging bahagi ng NATO ang kanyang bansa. Ito ay sa kabila na mariing tinatanggihan ito ng Russia. Ayon kay Zelensky, ang pagiging bahagi ng NATO ang tanging pinakamurang opsyon para masiguro ang kaligtasan ng bansang Ukraine. Makakatulong din ito upang mapalakas ni Trump ang kanyang impluensya sa geopolitikal na aspeto. Dagdag pa niya, malaking bonus para sa NATO ang paglahok ng nasa 800,000 sundalo ng Ukraine. Hinimok din ni Zelensky sa US Secretary of State Marco Rubio na bumisita sa Ukraine para makita niya ang ginawa ng Russia at kung ano ang ginagawa ng mga Ukrainians para lamang makatagal sa digmaang ito. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.